mga kababayan ko. Kahit na mag-cross country siya mga kababayan ko, at mag-apply ng asylum, once na sinulatan yan mga kababayan ko, boom! Denied mga kababayan. Tsaka biruhin nyo, no? Sarili niyang kaibigan, sarili niyang katropa, sarili niyang kampo, at sinulatan ng Netherlands para ipahuli siya mga kababayan. Diba? Sabi pa ng kababayan natin dito, nagsinungaling si Roque na may resident permit siya. Asylum, hindi basta-basta nagbibigay, lalo na may kaso na human trafficking, hindi tanga ang Europe government. Correct, Ma'am Mel Alarcon. Yan po ang pinagbasihan ng Europe upang kung karapat dapat mambigyan si Roque ng political asylum dito sa kanilang bansa. But suddenly, the letter of the Department of Justice na sinasabi doon na itong si Roque, mga kababayan ko, ay may kaso ng human trafficking at panglabag sa karapatang pangtao na mismo ang Netherlands ay ayaw mangyari na lumalabag ka sa karapatang pangtao. So sa makatuwid mga kababayan ko, hindi magkukup ang bansang Netherlands, mga kababayan, para sa isang fugitive, mga kababayan ko, na may kasong human trafficking. Oh. Plus, mga kababayan ko, idagdag mo yung sulat ng kaibigan niyang partner ng Jean, mga kababayan ko, no? Partner ng Jean na nagpatibay sa letter ng Department of Justice. Diba? Tita Jo, sa tingin nyo kakatigan? Hindi. Isa yan sa mga naging failure ni Roque. Alam nyo, tawang-tawa nga ako dyan kay Harry. Sinabi niya, maliwanag pa sa sikat ng araw, na binibigyan siya, political persecution siya ng Marcos administration. He is blaming the Marcos administration kasi yun na lang ang tanging gatekeep niya para magkaroon ng asylum, mga kababayan. Pero ang problema, hindi kinagat ng gobyerno ng Europe ang kanyang mga dahilan, mga kapatid. So hanggang dun mga kababayan ko, hindi siya makapagsinungaling.